Libro at lapis, ito ang karaniwang sandata ng isang estudyante sa pagpasok sa eskwelahan. Pero sa bayan ng Tampalan, Isabela City sa Basilan, sagwan ang isa sa kanilang pangunahing armas. Dahil ang kanilang paaralan nakatayo sa gitna ng dagat. Noong 1987, nagkakaroon po ng paaralan ng Badyaw dahil alam namin kaming mga Badyaw ay kulang po sa pag-aaral. Dahil po nag-open po sila dahil alam nila para ito ay nakakatulong din sa mga kaya kong Badyaw para hindi kami maloko ng ibang tao. Pero kahit may paaralan na sa gitna ng dagat, hirap pa rin silang makapasok sa eskwela. Karamihan kasi sa kanila walang bangka. Kagaya na lang ni Perena. Noong nakaraang taon, nakilala ng I-Wonder ang batang Badyaw na si Perena. 15 taong gulang at grade 7 student na. Kagaya ng kanilang paaralan, ang bahay nila nakatayo rin sa ibabaw ng tubig. Parte na rin ito ng kanilang kultura dahil ang dagat na ang kinalakihan nilang lugar. At ang tanging paraan para makapunta sa ibang lugar ay sa pamamagitan ng pagbabangka. Sa kasamaang palad, ito raw ang bagay na wala sina Perena, kaya pati ang kanyang pag-aaral tila unti-unting inaanod. Kapag umaga makapasok ako, kapag hapon walang bangka. Mahirap akong pumunta sa school kasi walang bangka. Bukod sa walang bangka, ang mas malaking kawalan daw sa buhay ni Perena, ang gabay ng magulang. Wala na po akong nanay, patay na po. Kasi may sakit. Habang ang kanyang tatay may iba na ring pamilya. Nalulungkot ako kasi walang pagkain ko, walang bangka, hindi ako makapunta sa school. Para may pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, si Perena dumadayo pa sa bayan para umangkat ng paninda at ibenta ito sa kanilang lugar. Gusto kong mag-aral kasi may pangarap kong trabaho, maging master. Ang pangarap na maging guro, ipaglalaban daw niya. Gaano man kahirap ang buhay. Para pumasok ako sa school, sumasakay sa ibang bangka klase ko. Sakay-sakay ng hiniram na bangka at ang baon niyang pangarap. Si Perena kasama ang kanyang kapatid, handang lumaot para maipagpatuloy ang pag-aaral. Perena! Come on! Hirap mang makipagsabayan sa eskwela. Hindi raw sinusukuan ng kanyang mga guro si Perena. Let's try letter A. Tapos, Isa na rito si Teacher Hulani na isa ring Badyaw. dalaw. Sa loob po ng classroom, mabait po siya sunurin. Nakikinig din po sa kanyang guro. Sobra pong proud na proud as a teacher po. Kasi kahit in her case na wala na pong nanay, kaya na kaya niya kahit anong pong problema, na anong nararanasan niya right now. Hindi alintana ang distansya o kawalan ng bangkang sasakyan. Dahil para kay Perena, gagawin niya ang lahat makapagsagwan lang patungo sa kanyang pangarap. Muli naming binalikan si Perena. Noong nakaraang taon, puno siya ng pag-asa. Pero pagkalipas ng isang taon, Nag-aaral ako po noon, tapos ngayon tumigil na. ano nga ba ang nangyari kay Perena? Binalikan ng I-Wonder ang lugar kung saan nakatira si Perena sa Tampalan, Isabela City sa Basilan. Hindi na naka-uniforme. Hindi na rin lapis at notebook ang hawak, kundi mga gamit sa bahay. Natapos naman daw ni Perena ang grade 7, pero hindi na niya ito na ipagpatuloy pa. Nag-aaral ako po noon, tapos ngayon tumigil na.
Ang ate niya kasing si Marcela, bigla na lang daw nagkasakit at bumagsak ang katawan. Yung namatay ng mama namin, nalungkot ako. Hindi ako kumakain, umiiyak lang ako. Si Perena hindi na nag-aaral kasi namaawa sa akin. Sila na ang magbantay yung mga anak ko. Kaya naman, ang pangarap ni Perena na maging guro, tila isinantabi muna. At mas minabuting alagaan na lamang ang kanyang kapatid. Kasi wala na kaming nanay pating tatay. Kasi mabait siya sa akin. Kasabay ng pag-aalaga sa kapatid, dumidiskarte rin si Perena para makabili ng pagkain nila sa araw-araw. Bangka lang ako magbenta ng mga pansit. Gusto ko naman magbenta, pagbili naman pagkain. Kasi palagi kaming mahirap. Sa ngayon, ito na raw muna ang estado ni Perena. Hindi prioridad ang pag-aaral. Pero hindi man sa ngayon, para sa kanya, darating din ang panahon na ang edukasyon, hindi na niya kailangang muling isakripisyo pa.